Morning, everyone. Pwede ho pang pakibati ang inyong mga katabi before we go to the Lord in prayer. And welcome to our church. This is All Generation Church. We also extend our greetings doon sa mga nanonood online. Kung saan man po kayong bahagi ng Pilipinas at ng mundo. Nawa ang pag-ibig at ang pagpapala ng Panginoon ay lalo po ninyong tamasahin at patuloy ninyong kamtan saan man po kayo naroroon. We will spend a minute or two in silence in response to our song kanina na kinanta. We'll be still before the Lord, knowing that when we still our hearts, when we cease speaking, the Lord will reveal Himself sa ating mga puso. Let us listen to the Lord. Lord, in this world where noise is highly valued, kasi Panginoon, kung maingay po kami sa mundong ito, para bang ina-assert namin, Panginoon, yung aming authority, naming identity, Panginoon, bilang in control, in command. But when it comes to worship, mas mahalaga, Panginoon, na hayaan naming tahimik ang aming mga puso, para marinig po namin kayo. Speak to us, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Last Sunday, mga kapatid, ay inumpisahan natin yung ating mini-series for this month. Kasi ngayon po ay panahon ng graduation. Tatapos yung mga kabataan. At of course, summer. No? Hopefully, makatulong ito sa inyo to process kung ano po yung inyong mga direksyon sa buhay. This mini-series is very practical. We want to engage you sa kung nasaan po kayo. Of course, using the biblical standards na makikita po natin sa Bibles. For you to be guided, no, sa pagpili ng career, o kung nandiyan na kayo sa inyong mga career, mas maisip ninyo na ito'y galing sa Panginoon at kailangan ninyong ibigay ang inyong buong buhay sa mga bagay po na yan. The Excellent Worker, that's our title for this morning. At binasa na nga natin kanina yung ating pong teksto. Sabi doon, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga taong mahuhusay? They are serving the kings of this world and not merely servants. Ano po? So nandun sila sa high places. Nilalagay sila ng mga matatalinong mga hari or mga namumuno sa mundong ito upang maglingkod sa kanila. Simply because meron pong excellence na makikita sa kanila pong mga buhay. At pwede natin yung tingnan bilang form of service sa ating Panginoon. Review natin ng konti yung ating pinag-usapan. Of course, makikita natin dito na the kingdom of God, ang pinakamalaking picture natin, and the vision of flourishing. Sapagkat nilagay tayo ng Panginoon dito, this is His kingdom. At ang layunin ng Diyos is for us ay yumabong, lumaki. Ang picture po nito ay parang puno, no? Mamunga at magbigay ng blessing. So kung tatanungin po ninyo ako ano yung overall plan ni Lord sa mundo, yan po yan, mga kapatid. He has established His kingdom when Jesus, nung unang dumating si Jesus dito, of course we are awaiting for His second coming. But when the first coming happened, Jesus inaugurated God's kingdom.
And He is inviting us to participate sa anuman na kanyang ginagawa. Ang kasama po dyan is the vision of human flourishing, including economics. Okay? Yung self-development, kasama po yan sa mga programa ng Diyos. And nasabi ko rin kanina, nung Sunday, that ang Panginoon is sovereign. Wala naman tayong question doon. He's sovereign. He can do whatever He wants. Pwede kanyang gawing successful overnight, but He chooses not to because He wants you to go through the process. No? So sabi ni Miroslav Volf, God is sovereign, but He left so many details of life unregulated. So ano yung mga unregulated na mga details na kailangan mong tuklasin at trabahuin? For example, sabi ko nga, education. Napakalaki po ng percentage ng pagtatagumpay ng isang tao ay may kinalaman sa kanyang pag-aaral, kanyang diploma. Of course, hindi lahat naman ng mga diploma nagtatagumpay sa buhay, pero napakakonti lalo ng mga walang diploma na nagtatagumpay sa buhay. Ito yung mga kailangan mong asikasuhin. Ito yung mga unregulated na sinasabi dito, na mga detalye ng buhay. That's why I am somehow encouraging you to write your purpose statement. Start writing your vision sa buhay mo. Ano ba yung mission mo sa buhay mo at yung mga goals? Kasi yan po yung mag-guide sa buhay mo, kapatid. Hindi ka tirang bahala, no, sa iyong pamumuhay. Kasi nga, lahat naman nag-uumpisa sa pangarap. At kung kayo po ay nahihirapang i-process yung mga pangarap ninyo, nahihirapang abutin yung mga pangarap ninyo, kayong mag-alala. Mayroon pong isang tao na nakaka-relate sa inyo. Pakita ko siya sa inyo. Di ba? Sino ba kasi nagsabit ng pangarap, kailangan pang abutin? Hindi naman siya talaga madali. Pero ina-encourage tayo na mangarap sa buhay na to. Ito yung mga unregulated na mga detalye ng buhay na kailangan mo trabahuin. Kailangan mo i-pursue. And it so happened na nilagay yung pangarap sa mataas na lugar, kailangan mo abutin. Kapatid, living successfully or successful life requires enormous amount of intentionality. Tandaan niyo po yung word na intentionality. Hindi yan pwedeng okay, pero kung hindi naman mangyari, okay lang din. Hindi, dapat pagdesisyonan mo yan. Kailangan meron kang intensyon sa buhay mo na iangat yung buhay mo for the glory of God. Kailangan mo ng focus, kailangan mo ng, of course, tiyaga. Kung sino at ano ang iyong kasalukuyang sitwasyon, middle age ka, kunyari, o retired ka na, no? I-assess mo yung buhay mo ngayon. Ay yung kasalukuyang sitwasyon ay bunga ng mga bagay at gawi sa nakaraan. Hindi mo matatakasan yan. Bunga yan ng mga desisyon. Bunga yan ng mga choices sa nakaraan. Kung saan mapupunta at hahantong ang buhay mo sa hinaharap, ay nakasalalay sa mga gawi at desisyon sa kasalukuyan. Kung kailangan mo itong pagplanuhan ng gusto, kailangan mong makita ngayon pa lang ano ang dulo ng buhay mo, saan ka pupunta. Tanong is, nasa landas ka ba ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng pagiging excellent worker? Tingnan natin mga kapatid, ano ba ang realidad ng buhay dito sa mundong ito? Sa Pilipinas ngayon, para malapit-lapit sa bituka. Tingnan natin ang ilang mga bagay when it comes to economics at saka living conditions. Sapagkat sila po ay mga practical at meron silang malalim na kinalaman sa ating buhay sapagkat yan ngayon nararanasan natin araw-araw. Di ba? At sa ngayon, sa mga surveys, ay makikita natin na yung pamumuhay, yung uri ng pamumuhay natin ngayon ay talagang punong-puno ng mga challenges at mga difficulties. Iba-ibang mga data ang nakita ko. Pero ang sabi, between 42,000 hanggang 80,000 ang kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro, at least sa Manila, para mamuhay above the poverty line. Pasok ka ba dyan? Iling-iling na lang tayo, no? Kung 5 kayo sa pamilya, at least yan daw po yung inyong kailangan. Isang survey yan. Hindi po yan yung most recent na data na meron tayo. So,
Kung susundan natin yan, isipin na lang natin gaano siya ka-challenging sa maraming mga Pilipino. Ang sigurado dyan, ganito, hindi ka pwedeng magpaaral sa private school. Yan ay agad yun. No? Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mga naitatabi or savings. Ano lang talaga yan? Survival lang talaga yan. Wala ka pang investments dyan, wala ka pang retirement plans, wala kang emergency funds. Sa mga medyo nasa taas, affluent areas, mga expats, ito yung kanilang sinasabi. An estimated monthly income sa pamilya na may 4 na miyembro ay 143,918. Of course, iba yung kanilang uri ng pamumuhay, di ba? Nakatira yan sa mga malalaking mga condominium sa Makati or sa BGC. So, gano'ng kakalayo? So, 143,000 monthly. Siguro yung 918, doon na lang tayo. 143, medyo mabigat na yun, no? Ito, another survey tells us that medyo high profile lang talaga ito, mga kapatid. Well, sana umabot kayo sa ganitong buhay. That 1.3 million pesos annual income is needed in Manila and other metropolis. Yan. So, pakidivide na nga lang po yung 1.3 million sa 12 na buwan. Yan po yung matiniting ng mga data. So, tanong is, are you living a successful life when it comes to economics? Throughout history, philosophers and wise men, nagalat po sila ng maraming oras upang isiping mabuti, to reflect on what constitutes a good life. Paano ba masasabi na ang buhay mo ay good or matagumpay? Because the Bible also speaks of this kind of life. Alam niyo ba yon? Na iniisip din ng Bible. Sinasabi din ng Bible ito, na kailangan nating makapamuhay ng maayos. Let's look at this guy, Aristotle, sa kanyang book na Nicomachean Ethics. Ito ang kanyang version ng human flourishing, Greek word, eudaimonia. Sabi niya, things, ito yung mga kailangan mo, that sensible people in a functioning society value. Kailangan meron kang ganyan. No? May mga bagay ka na tinatamasa sa buhay na yung mga sensible people in society value. Tingnan natin ito. Isa-isahin natin sa Tagalog. No? Isang komportableng bahay. Yan. Pasok yan sa sinasabi ni Aristotle. Sapat na salapi na ikaw ang tumutulong sa mga kaibigan o mahal sa buhay at kapitbahay, at hindi ikaw ang tinutulungan. Yun yung good life para kay Aristotle. Ano pa? Malusog at masayang tahanan o pamilya. Magandang reputasyon. Mahalaga din daw kay Aristotle yun. Good life. Maraming oras para sa mga personal na hilig. Gusto mong mag-golf, gusto mong mag-basketball, gusto mong mag-fishing, gusto mong mag-scuba diving, mag-skydiving, kaya mong gawin. That's for Aristotle. No? Yung mga bagay na kahit pa paano, ikaw yung tumutulong, umaabot sa iba. Now, this kind of life makes a lot of sense. No? Ano to, 3,000 years ago? From Aristotle? Kasi ngayon, medyo mas naging materialistic yung mga tao. Sabi ng Walgreens Vision, Walgreens is a pharmaceutical yata sa US or health company. 3 bagay. Sabi nila, long life. Happy. Hindi ko alam kung ano yung definition ng happy, basta happy. At saka, healthy life. So, compare mo yan kay Aristotle. Parang may sense ng konti. Yung 3,000-year-old philosophy of a good life. Now, paano ba natin, ano ba kinalaman natin dito? Ano ba ang dating nito sa atin bilang mga Kristiyanong Pilipino? Sinasabi ko nga kanina na kailangan natin siya pag-usapan kasi meron siyang direct na kinalaman. Diba? Ilan dito sa inyo nandito ngayon, iniisip niyo ano iuulam niyo mamaya pag-uwi? O diba, meron siyang direct na kinalaman? Ilan dito sa inyo ngayon na nag-iisip, saan na naman kaya tayo magpa-park mamaya
Pag pupunta ka, may pera ka ngayon, wala ka naman puntang restaurant. Di ba? Kasi Mother's Day. Yan. Wala mapuntahan. Sobrang daming tao. Yung mga bagay na mayroong kinalaman sa atin. Let's go back to work, no? Let's go back at yung concept na ang pagtatrabaho, ang career, ay may kinalaman sa ating mga buhay. Theology of work. Sinikap ko po itong Tagalogin, mga kapatid. Sana naman makarelate kayo. No? Miroslav Volf from Yale University, sabi niya, ang trabaho ay matapat, may layunin, at isang katangi-tanging gawain sa lipunan na ang pangunahing layunin ay paglikha ng mga produkto o pangyayari na tutugon sa pangangailangan ng bawat individual na manggagawa at upang pakilipat at kanilang mga kasamahan. Ayan. Maaari rin na ang paggaway upang tugunan ang mas malalim na personal na mga pangangailangan ng bawat gumagawa at hindi lamang upang mayroon silang magawa o matapos. Ba't natin ito kailangan pag-usapan? Number one, because our God is a working God. Mahiya tayo, no? Pag wala tayong ginagawa sa buhay. Kasi ang Diyos ay nagtatrabaho. Unang chapter pa lang ng Bible, nakikita natin that God is at work. At hanggang sa pagtatapos ng panahon, God is working. God is not just some very powerful being na nakatira doon sa langit na hindi mo ma-access at wala siyang direct na kinalaman sa buhay mo. The Bible portrays God as a working God. He is the Creator, giving us the world to work in. Ibig sabihin, kinreate niya itong mundong ito at ibinigay niya sa atin upang ating mas lalong payabungin. Yan yung design ng mundo. For God, everything He created is good work. And, good workplace. That gives us the theology of work. God is a diligent and excellent worker. Sabi ni Jesus, my Father is working until now, and I am working. So sana naman, pag-isip-isip din yung iba dyan, kung mayroon man. Kung wala naman, okay lang. Uy, magtrabaho tayo. At kung ano man ang ating ginagawa, ayusin natin. Kasi mismong Diyos, nagtatrabaho. Ikaw pa. Di ba? Ang Diyos, nagtatrabaho. Si Jesus, nagtatrabaho. Tayo puro laro. Dahil dyan, dahil nagtatrabaho ang ating Diyos, we are expected to integrate work sa ating mga buhay. God charged Adam to take charge of the creation. That's work, di ba? Binigay ni Lord yung kapamahalaan kay Adan na pangunahan yung buong nilikha. But of course, work became complicated at naging pahirap after the fall. Magkasala si Adan at si Eve, yung work ay naging sumpa. Hindi na siya enjoyable. And we are patterned after God's image. And so therefore, we are inherently capable of becoming excellent workers for the glory of God. Kasi lahat ng nilikha ng Panginoon, ano sabi niya? Good. So dahil nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, kaya nating mag-produce ng mga magandang uri ng trabaho. Excellence in everything is demanded of us. Kung kalilimutan yon. Sa kahit gaano kasimpleng trabaho, excellence ang standard ng Panginoon. And that includes the practical details of our lives like self-development. Sa mga estudyante, mag-aaral kayo mabuti. Hindi dahil maraming hindi nag-aaral. Okay na yun. Valid reason yun. Pero ayusin mo sarili mo kasi harap ka sa Diyos. Sa mga nagtatrabaho, umugat-ugat naman muna kayo sa kumpanya bago kayo mag-isip na lilipat na naman. You are dishonoring God. You know that? You are not just desecrating yourself. Hindi mo lang pinapapangit yung resume mo.
Dinadrag mo sa kawalang kwenta ang Diyos. So, kumusta ang ating mga trabaho o hanap buhay? May sapat ba na kabatiran tayong ang trabaho ay mula sa Diyos at nararapat maparangalan ng Diyos? Sa mga nagrereklamo dyan, no? Nangihirapan na kayo. Of course, mahirap naman kasi talaga magtrabaho. If you think work is hard and burdensome, edi subukan mo maging unemployed ng mga 3 years. Di ba? Mas mahirap yun. And don't also forget that excellence in work has something to do with your spiritual growth and maturity. Ano ka sa bahay, ganun ka rin dito sa church. Ano ka doon sa workplace mo, malamang pag naglingkod sa ating Panginoon, ganun din. So, let us honor God with our work. Tingnan natin to, mga kapatid. What separates us mula kay Aristotle hanggang sa mga modern models of the good life is our admission that life has meaning and purpose. Para sa atin, hindi lang tayo basta nandito at di natin alam kung saan tayo pupunta. Para sa atin, dahil may Bible, tinuro sa atin ng ating Panginoon, mayroong meaning, mayroong purpose ang buhay mo. Hindi mo yan na-discover, hindi mo yan inimbento, but given by God. Binigay yan ng Diyos sa'yo. We live above and beyond ourselves. Hindi ka lang nandito para sa sarili mo. Ang tawag dyan, self-transcendence. To honor God with our work, we need to answer the question, what is worth wanting? Sige nga, sagutin nyo nga. Ano yung karapat-dapat asamin sa buhay na to? Answering this question helps us understand the orientation of our lives. Again, Miroslav Volf, I share this with you, mga kapatid. Meron siyang 4 na analysis ng buhay. Hindi ko alam kung papayag kayo dito, pero tingnan nyo. Number 1, may mga tao, sabi niya, karamihan ng mga tao ganito, life on the surface, the autopilot. So, ang statement dyan ay ganito, I do what I do because that's what I do. Wala ito ginagawa ko eh. So, gigising ka, hindi mo alam kung bakit ka umigising, buti pa Nescafe, di ba? Tatrabaho ka, kasi kailangan mong gawin. Tawag dyan, autopilot. Yung buhay na nasa taas lang talaga. This level of life is not even aware of the why question. Pag tinanong mo yan, bakit ka nandito sa mundong ito, hindi niya kayang sagutin. I need to challenge you, mga kapatid, sa umaga pong ito. Tingnan mo ang buhay mo kung nandito ka sa kategoryang ito. It is characterized by habits, life hacks, techniques, and trends. Ano yung uso? Doon lang magpapatakbo sa buhay niya. Wala siyang malalim na pinaghuhugutan. Wala siyang malalim na foundation. Like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind, according to James chapter 1, verse 6. So, ilan sa atin ang namumuhay sa surface? Autopilot. Bahala na. No? Yun bang mga kaklase mo nung high school or college, pag tinanong mo na, papasok ka ba? Ikaw, kung papasok ka. Yun. No? Pangalawa, na uri ng buhay ito, just below the surface. Number 1, ano ito? Effectiveness. So, ang statement ay ganito, how can I get more of what I want? Paano ko mas mapaparami pa yung pagkuha na anong gusto ko? So, dahil gusto mong mag-accumulate ng mga bagay na gusto mo, you will reassess your old habits. Hindi na nag-work ito. Kailangan palitan ko na to. No? You need to cultivate new practices. Ano kaya ang mas mabisang paraan? You need to redirect your energies. Pulling in the same direction, becoming efficient at all costs. Bakit? Kasi kailangan mong makuha lahat ng mga bagay na gusto mo. At hindi natin pinag-usapan dito yung moralidad. Di ba? Kailangan ko ng kotse. Anong pinakamabilis na Magbenta ng drugs. That's the most efficient one. So I'll do that because I'm living here.
May konting value yung buhay mo, pero kung gagamitin mo yan sa maganda, okay yan, kasi lalago ka dyan. Pero dahil nga wala dito yung moralidad, wala dito yung takot kay Lord, so ano pinaka-efficient na technique gagawin mo? Just below the surface. Problema, hindi mo alam kung hanggang kailan ka titigil. Okay? Sabi ng Bible, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano bang may ibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? That's according to Jesus. Number 3, kind of life. Deeper still. Ito, mayroong self-awareness. Kilala mo sarili mo. Kahit papaano, mayroon kang pagkakaunawa kung sino ka. So, yung mga tinatanong dito, ito, what do I really want? And sometimes it happens din sa edad mo rin, May kinalaman siya sa edad mo, connected siya sa edad. Ano ka ba talagang gusto ko? Ano nga ba talaga yung hinahabol ko? So, we slow down, we reflect, and we ask hard questions. At ito mga kapatid, medyo malungkot itong lugar na to. Kasi mula sa pagiging effective ng buhay, sasabihin mo, ito nga ba talaga? At ilan lang ang mahabot dyan? Ito ba talaga yung gusto ko? Ito nga ba talaga magbibigay sa akin ng kasiyahan? Self-awareness. At panghuli, yung pinakamalalim, self-transcendence. Ito yung mga nagtatanong, what is worth wanting? Of course, sa bagay na to, we pursue kung ano yung katotohanan. What is real? The self is removed at the center. Diba? In Christian context, the self is replaced by the Holy Spirit. Ito yung gusto kong buhay. Ayan. Sa iba naman, masyadong nagiging radical. Napasabog na din yung sarili. Self-transcendence din yun, mali nga lang. Pero dito, alam mo, kung ikaw ay Kristiyano, alam mong hindi ikaw yung sentro ng universe, you need to invite the Holy Spirit in your heart. Yung desire for simple and basics, mas nangingibabaw. Pinapasimple mo na yung buhay mo ngayon. Tingnan yung sabi ni Paul, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano yung mahalaga kay Paul? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Ano mababot tayo sa ganitong punto? Ano ba talaga yung karapat-dapat as a main sa buhay? Now, mula sa taas, pababa, yun yung analogy natin, para kang sumisisid sa dagat. Pero ang realidad, babalik ka sa taas Kasi nandun yung totoong labanan. Doon mo sa taas pinapamuhay ang buhay na binigay mo sa ating Panginoon. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ano ngayon ang dapat nating maging uri ng buhay? Ano ang challenge sa atin? Maliban pa sa challenge na ang mahal ng bilihin talaga. Maliban pa sa challenge na ang hirap talaga ng buhay. Hindi nga tayo maabot doon sa 42 hanggang 80,000. How much more yung 1.3 million? Di ba? These are real things sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan nating harapin. So, anong challenge? Becoming excellent workers. Kung nasaan ka ngayon, paghandaan mo ang buhay. Kung nasaan ka ngayon, yan yung service mo sa Panginoon. Sabi ni Paul, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So ngayon, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ang karir mo, hindi mo lang yung karir na nakahiwalay sa iyong buhay spiritual. Nilagay ka ng Panginoon dyan for a purpose, and you will serve God in your career, in your business,
Sa mga wala pang career, dahil nag-aaral pa kayo, you honor God kung nasaan kang school ngayon. Yan yung contribution mo sa pagtatayo ng kingdom ng Panginoon. Another verse. Ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sabi ni Solomon, sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Parang sinasabi ni Solomon, darating ka rin naman doon. So habang buhay ka, sipagsipagan mo ng konti. That's from Solomon. So, how to become excellent workers of God's kingdom? Very simple. Number 1, you need discipline. Sabihin nyo nga, discipline. At sino naman nangangarap ng disiplina? Di ba? Wala. O konti. Pero ito ang sabi ng Bible. Sa mga taong nagtatagumpay, sa mga taong pinipili upang maglingkod sa mga kings. Kawikaan 18:9. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Saklap, no? Yung taong tamad, kasing sama siya nung taong nagdi-demolish. At kung ikaw ay may-ari ng business na nandito ngayon, ayaw mo ng mga taong ganito. Diba? Kung ikaw ay boss na nandito ngayon, ayaw mo ng may makakasama kang gantong uri ng mga tao. Because sabi ng Bible, walang pagkakaiba yung dalawang yan. You need discipline. Ano pa? Mangangaral 11:4. Sabi dito, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik. Yung laging tinatanong si Siri, Siri, is it going to rain today? Ay, uulan, di na ako lalabas. No? Hindi kailanman makapaghasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Yung mga matagumpay dito sa church, palitin natin yung konteksto. May ilan dito ang mga matatagumpay sa buhay. Akala nyo ba nagtagumpayan na ganun-ganun lang? You ask them. Kung anong level ng sacrifice ang ginawa ng mga yan sa buhay nila. Para nandyan sila ngayon sa kanilang mga kinalalagyan. It requires discipline, mga kapatid. Sabi ng Bible, kung lagi mo na lang tinitinan yung weather, hindi ka talaga magtatanim. Now, you apply that sa iyong situation ngayon. Yan yun. And it requires discipline. At itong pinakamasaklap sa lahat. Hindi ko alam kung kakain pa kayo mamaya. Sabi ni Paul, ang ayaw magtrabaho ay di dapat kumain. Minsan masakit din yung Bible, no? Minsan nga, ayaw ko na rin basahin minsan eh. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Discipline. Number 2, kailangan mo ng determinasyon. Kaya sabi nga natin kanina, di ba, intentionality. Kailangan mo maging intentional sa buhay. Kailangan mo maging focus, yun yan, determination. At sabi ng kawikaan, sabi ni Solomon, ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak ng pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Landi pa more. Hindi pa nga tapos mag-aral. Ay, sabi ng Bible, ihanda mo ang iyong bukid. Ibig sabihin, ayusin mo yung karir mo. Gusto mo talaga magsaka, wala namang problema. Agricultural kasi yung kanilang context noon. Sabi diyan, ihanda mo, mayroong process ang buhay. Mayroong sistema ang buhay. Bukid, dahil yan yung magiging source mo, at magiging siguradong source, saka ka magtayo ng bahay at magkaroon ng pamilya. You miss this, you will repeat the cycle of not violence but poverty in your family. Determination. Another verse. Alam ba ninyo, yung binasa natin kanina, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila ay naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Bakit siya ang bilis ma-promote? Nag-aaral lang gusto yun eh.
Hindi yan nagbabantay ng alas 5 na, alas 5 na, alas 5 na. Di ba? Utusan sa labas, natapos ng alas 2 yung trabaho, babalik yan alas 5. Yung 3 hours, wala na yun. Sabi ng Bible, yung mga mahuhusay, sila yung naglilingkod sa mga matataas na lugar. Tanong, kaya ba ng mga Kristyano yun? Kaya, siyempre. Kaya ng mga Kristyano yun. Pangatlo, of course, you need devotion. Huwag mong kalilimutan na lahat nandyan ang Diyos. Lahat ng iyong ginagawa nandyan sa gitna ang Diyos. Sabi ni Pablo, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, nag-aaral ka, tatrabaho ka, bibusiness ka, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Again, don't separate your career sa iyong spiritual na buhay. Isa lang yun sa mata ng Panginoon. Mga ngaral, 12:13-14, bakit mo kailangan ito? Sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Ito yung magbabantay sa iyo, kapatid. Ito yung magsasabi sa iyong tama na. Mamigay ka na. Sobra na yan. Tama na, magpahinga ka na. Mag-enjoy ka sa buhay. Ito yon. Devotion. Alam nyo, maaaring dahil lang sa takbo ng panahon, no? O wala tayo sa tamang kaisipan when it comes to our lives, economic lives, financial lives. Pero gusto ko i-challenge mula sa mga predecessors natin, yung mga nauna sa atin sa pananampalataya. Tingnan niyo yung mga Nobel Peace Laureates, mga kapatid. Nakita niyo ba yan? Ito po yung mga nanalo ng Nobel Prize. Kailangan pa ba explain ng Nobel? Kung nanalo ka ng Interpurok, ito yung pinamataas sa buong mundo. Nobel. Okay? Tingnan niyo itong mga taong to. Yung kanilang mga religion na mananalo dyan, mula 1901 hanggang year 2000. Yung blue, yan po yung population ng mga nanalong mga Kristiyano na Nobel. Christians, 65.4% sa total na nanalo ng Nobel Prize. Mula 1901 hanggang year 2000. Anong kasunod? Mga Hudyo, 21.1%. Ang kasunod niyan, mga atheists, mga agnostic, 7.0%. Free thinkers, which is malapit na sa mga atheism, 3.4%. Buddhist, 1.1%. Muslim, nanalo, 0.8%. Hindu, 0.7%. At yung iba pa na hindi ma-identify, 0.6%. Nasaan ito? Nasaan tayo ngayon? Sineryoso nila yung kanilang calling upang kanilang career o naman ang kanilang ginagawa, inaalay nila sa Panginoon. And even the world, the highest award na pwede mong makamit sa mundong ito is the Nobel Prize. Recognize that. And 65% of them are Christians. At ito yung malungkot na sabi ni Jesus. Sapagkat ang mga anak ng sanlibutang ito ay mas tuso sa pamamahala ng kanilang pamumuhay kaysa sa mga anak ng liwanag. Ayaw ko naman kayong umuwi ngayon, Mother's Day pa naman na malungkot. Na para kayong kinastigo, pumunta nga kayo sa church eh. Take this as a challenge. Baguhin natin yung ating mindset. Baguhin natin yung ating mga attitude. Gusto ng Panginoon, mag-flourish tayo. Gusto ng Panginoon, matamasa natin yung buhay na gusto niya. Hindi yung gusto mo. So, sa iyong pag-uwi ngayon, tanongin mo sarili mo, anong uri ng buhay ba ang gusto mo?
Habang bata ka, pag-isipan mo na ito ng gusto. Anong uri ba ng buhay ang gusto mo? Ang sagot, mga kapatid, ito yan. Depende yan sa kalidad ng iyong pangarap at kalidad ng iyong trabaho. Lord, change our hearts. Baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon, at ipakita sa amin na itong mundong ito ay binigay mo para sa amin. At kung ano man ang nandito ngayon, Panginoon, these things, Lord, na binigay mo for our enjoyment. Gawin mo kaming mga faithful sa aming mga ginagawa, knowing na anuman ang aming ginagawa, Panginoon, ay form of service namin para sa iyo. Ang dulo na ito, Panginoon, ay hindi lamang pag-unlad namin, kundi karangalan ng iyong banal na pangalan. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ang lahat para po sa pag-awit ng ating touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. And you are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Oh, waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Forever, that's who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Forever, that's who you are. Waymaker,
can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Forever, that's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Forever, that's who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Father, we commit to you our lives, our plans, the endeavors na gagawin po namin. Be with us, Lord. Give us victory. Tigit sa lahat, nawa ang aming mga buhay will always reflect the goodness of our God. May the Lord bless you and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid. Bago po tayo tuluyang magwahiwalay, uli po nating awitan ang ating Panginoon. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Let's all sing. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed
Blessed be your name on the road marked with suffering. There is rain in the offering. Blessed be your name. Come on. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your name. Oh, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, come on. Name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your Glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to say, blessed be your name. Praise you, God. God bless po. Happy Mother's Day po.